tayong nabalitaan again and again and again. Si Sara Duterte daw po nagbarong. May nag-comment dito eh. Nasa na yon? Sabi ni Rems, P3N, Cayetano and VP Sara are wearing a suit. Oh, hindi sa akin galing yan ha. Kay Rems. Sabi ni Rems, Cayetano and VP Sara are wearing a suit. So ano ibig sabihin nun? Nakabarong na sila. Naka-ready na yung kanilang mga anyo. Naka-ready na parang naka-uniform na sila. Ano ibig sabihin nun? Ha? Yung nakabarong na sila. Yung naka-ready na yung kanilang outfit check, parang ganon. Ano ibig sabihin nun? Ha? Meron nang mangyayari? Ha? Na pagte-take over? Ulul! Walang ganon. Di ba, Rems? Magsuot kayo ng nakabarong, magsuot kayo ng kahit konso pilato, kahit ano pa doon. Walang ganon. Kahit ano pa mang suotin ninyong mag-gown kayo, hindi nyo mapapatalsik si PBBM. Kaya nga, Jerome, they are ready to snatch the position of the president. Kung nakabarong si Sara Duterte ngayon, tapos itong si Cayetano, same outfit lang din, putang ina. Eh baka naman papunta kayo ng sementeryo, hindi sa palasyo. Diba? Baka naman sementeryo yung pupuntahan ninyo, hindi palasyo. Putragisan kayo? Ang kakapal ng hibla ng mga mukha ninyo? Ang advance nyo naman mag-isip. Ang advance nyo mag-isip kung ganon. Magbabarong kayo? Ha? Ipapakita ninyo na, oy, kami na. Oo, parang gano'n, no? May suit na sila. Naka-ready na. Sa tingin ninyo, magtatagumpay ang rally ninyo. Eh, yung mga inutusan yung bata, winater canon lang ng mga pulis kanina. Barong Tangalog. Sabi na nga, jowa ko, Diyos ko. Where is your twin Eto, may nag-comment na punyeta. Oo. Twin brother ko, kasi hindi ko nga kilala yung Sanderford. Di ba? Where are they? Yan na nga eh. May kumakalat kasing litrato ngayon, mga minamahal, na si Alan Peter Cayetano at si Sara Duterte ay parang ready na parang i-proclaim. Kasi mga nakabarongs na yung mga demonyo, yung mga diablo. Nakabarong na sila eh. Kumbaga, ready na sila. Kumbaga, nag-aantay na lang sila ngayong gabi. Kumbaga, nag-gimmick na lang sila. Kakain sila ngayon. Nagmi-meeting na lang yung mga putang ina. Nagmi-meeting na lang tong mga hayop sa yung mga hangol sa pwesto. Nagmi-meeting na si Cayetano, si Sara Duterte. Parang, they are ready to take over the position of the presidency. As if naman makukuha ninyo, kahit magbarong Tagalog kayo dyan, kahit mag-gown ka pa Sara Duterte, as if naman matutupad yung ilusyon mo. Walang ganon. Mag-antay ka hanggang sa si PBBM na mismo ang gustong bumaba sa pwesto or antayin mo yung kanyang signal na, sige Sara, ikaw naman, tapusin ang eleksyon, ikaw naman kung gusto mo. Eh kaso, paano ka nga makakatakbo kung may impeach ka na? Diba? Nagbarong Tagalog kayo ni Cayetano. For what reason? Ha? For what reason yung pagbabarong Tagalog ninyo? Ha? For what reason? Kasi may numero kayo? Mauubos yung Malacanang? Yun ba yung reason ninyo? Ha? Kaya nagbabarong na kayo ngayon? Kaya feeling ninyo entitled na kayong magsuot yan kasi anytime yung ating gobyerno, yung mapapatalsik, mapapabagsak nyo na? As if kaya nyong gawin yan sa loob ng isang araw. Tapos yung mga tauhan ninyo, pinagwa-water cannon na nga lang. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, pinakita ko yung video hindi ako nagsisinungaling. Water cannon sila. Oo. At titilok eh. Water cannon sila, mga minamahal. Kasi ang titilok. May papakita ko sa inyong video, mga ang gugulo, tingnan ninyo Tingnan nyo to. Tingnan nyo tong part na to, mga minamahal. Na kung saan winater canon na. Itong mga, yun Sa tingin ninyo, magtatagumpay kayo? Ha? Sa tingin ninyo, magtatagumpay kayo? Nakabarong Tagalog kayo, pero yung mga tauhan ninyo, tingnan nyo, winater canon. At least yung mga inutusan ninyo na himasmasan. Kahit paano yung pagiging maasim nila ay hindi na maasim kasi napaliguan sila doon pa lang sa doon pa lang sa rally. Pero kayo,
Ha, Sara Duterte, please lang magtigil kayo sa ano ninyo, sa mga ilusyon ninyo, sa mga ano ninyo, pangarap ninyo. Walang ganon. Wala yung easy na ano na mapapatalsik agad ninyo kasi yung AFP ready. 'Di ba? Mga minamahal, yung AFP naka-ready. Yung loyalty ng AFP, ng police, ng generals, lahat sa konstitusyon. Alangan naman, anong gusto ninyong mangyari? Sige nga, ganito, sa mga DDS. Ano yung gusto ninyong mangyari? Ganito ba? Patalsikin si PBBM, ipalit si Sara Duterte. Tapos ipapalit ninyo, baliw? Sa tingin ninyo yung AFP matutuwa? Eh di sana nag-military junta na lang sila. Mismong AFP na lang ang nag-take over sana. Di ba? Bakit pa nila ipapadaan kay Sara? Sige nga. Sige nga. Bakit pa nila kailangang ipadaan kay Sara kung pwede naman sila ang mag-take over ng government by doing military junta? Di ba? Yung ibang AFP dyan na mga, yung mga dishonorable, siguro sumasama na lang din yan kay Sara. Hindi because dahil gusto nila si Sara, but because they want to take the government. Di ba? Gusto nila sila yung maupo. Gusto nila sila yung yung magte-take over. Di ba mga minamahal? Pero hindi nila gusto si Sara. Nakikisabay lang sila sa hype. Hype ng ina ninyo. Di ba mga minamahal? Tingnan ninyo, tinaboy na nga sila ng kasi ang gugulo eh. Ang gugulo, to be honest. Tapos ready na magbarong Tagalog. Walang ganon, pinapahiya lang ninyo ang sarili ninyo. So sa madaling sabi, advance kayo mag-isip, advance din yung sakit na mararamdaman ninyo pag hindi nangyari yung gusto ninyo. Sabi dito, you too, wear a hat and go to the Luneta. Pag-iisipan ko kung pupunta ako sa rally. Kasi ano namang gagawin ko doon? Ang init-init. Baka madamay pa ako sa kaasiman ng mga DDS. Pupunta ako sa rally if ever man na si Sara Duterte ang mag-take over. Sa kanya lang ako mapupunta sa rally when it comes to accountability. Magra-rally ako when it comes to transparency. Impeachment. Mapapapunta niyo si Mima sa rally kapag ang impeachment ang pinag-uusapan. Pero kung rally na makikigulo lang ako, for what reason? Di ba mga minamahal? For what reason para ako pumunta doon? Hindi ako bobo. Tingnan niyo yung mga DDS, ang dadry nila. Ano yung sabi ni Jam Magno? Nakakahiyang maging DDS kasi ang dadry nila tingnan. Which is true. Ang dadry talaga nilang tingnan. Di ba mga minamahal? Tingnan ninyo, ang aasim, ang babaho. Nakakahiya. Meron ako napanood na interview. Mga minamahal. Ito, coming na to sa dating, hindi niya nga pinagmamalaki na DDS siya eh. Pero binabrand lang nila na parang DDS daw itong si Jam Magno. Ganyan. Pero sa totoo lang, si Jam, hindi naman siya DDS. Tingnan nyo sila. Andray, ayoko nga maging DDS. Katignan mo naman sila. Andray. No, ayoko. Oh, okay. Colorful. Me, Kapagod. yeah. Magpapaganda na lang ako. Ayoko na. Ayun. Bahala kayo. Stay natural. kayo. Like you said, galit na galit, gustong manakit, pangit. Pero ngayon, ayoko na. No. Hindi po pwedeng maganda at kalma lang to attract good and better things. Parang, ayoko na. I can always drive my point. Ayoko nga maging DDS. Katignan mo naman sila. Diba? Kahit mismo si Jam, na dating kiniklaim, dating sineshared ng mga DDS na, si Jam Magno is hero, si Jam Magno is ganito, ganyan. Kinakahiya niyang maging DDS. Thanks, Eric De La Cruz, kanina kita inaantay. Kasi ang daming pumasok ng mga punyetang dito sa ating channel. 'Di ba? Shoutout sa'yo, Tommy Zara Force. 'Di ba mga minamahal? Nakakahiya maging DDS insulto. Kaya kahit si Jam, tatawanan na lang itong si Sara Duterte, mag-wear ka ng barong. Naka-wear si Alan Peter Cayetano ng barong. Ay, walang ganon. 'Di ba? For what reason pa? Pinapahiya nyo lang yung sarili ninyo. Ang dami na sa inyong sumusuka. Even yung mga supporters ninyo before, sinusuka kayo, tapos uulitin na naman ninyo ulit. Diyos ko naman. Nakikita nyo si Jam, living proof.
Tingnan nyo, living proof. Hi, Chris. I'm so happy maging DDS. Siguro dati-rate, kung ang basehan ng pagiging DDS ay taga Davao ka, botante ka ng mga Duterte, at diehard ka sa kanila for the right reasons, sige, pwede pa. Pero ako talaga, I never voted for PRRD. Ang presidente ko noon, nung time niya, ay si Miriam. Miriam supporter talaga ako. Pangalawa, hindi ako taga Davao, taga Butuan City ako. At pangatlo, kailangan pa din na kahit mahal kita, you still need to be accountable sa mga bagay-bagay. Okay, that last line. Konsentidor. Yes, yun ang interesting, ano. Hindi ka konsentidor, pero nung panahon ni, how long have you been doing mga parang vlogs or became an influencer that was connected with Duterte? I got discovered in 2020 when I started speaking on his behalf. But then, that I did it for him. Ang sa akin kasi, I started making videos to correct the misconceptions and the wrong things. Kasi more than anything else, ang plataforma ko kasi ay para sa katotohanan. Mismong galing kay Jam Magno na hindi niya naman sinuportahan itong si former President Duterte. Binoto niya si Miriam Defensor. 'Di ba, mga minamahal? Tapos kiniklaim ng mga DDS na DDS supporters daw siya. In fact, na ang kwento ni Jam Magno, kaya siya sumikat, it is because sa sa isang video niya na nag-viral tungkol sa mga frontliners. And kinlaim na ng mga DDS na DDS siya, even hindi naman. 'Di ba, kaya nga sabi niya nakakahiyang tawagin DDS kasi ang dadry nila. Ang papangit nila tingnan. Which is true. Tingnan niyo yung mga DDS, sobrang tsaka tingnan. Siyempre, 'di ba, bilang isang maganda, 'di ba, mga minamahal, bilang isang maganda, ang hiya naman, nakakahiya naman na i-tandem or idikit tayo sa mga DDS na ang dadry tingnan. Kaya anyway, Sara Duterte, if nakabarong ka na, kayo ni Alan Peter Cayetano, sorry to say, yung take over the position of presidency, you won't. Kasi hindi papayag ang mamamayang Pilipino. Baka kung matake nyo man yan, baka ilang minuto pa lang yan, sasabugin na yung Malacanang. Walang mangyayaring ganun. Oo. Sa totoo lang, huwag kayong umasa. Promise, I swear. Mapapahiya lamang kayo kung aasa kayo na matitake over nyo yung position kahit hindi naman. 'Di ba? So anyway, sa ating mga viewers dyan, pengi po ako ng likes. Siyempre, likes ninyo, share, and also don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Malapit na tayong mag-isang oras eh. 'Di ba? So, most of the DD shoots are from mountains, so they look dry. Totoo. 'Di ba? Pero tayo, hindi tayo dry. 'Di ba? It's obvious that Sara Lustay is guilty because he's afraid to face the impeachment trial. Totoo. 'Di ba? Mima, can you advertise the one who fix your nose? Dr. A. Asueco. Yun. Yung ng nose ko. Kasi nung una kala ko, pangit siya. Pero eventually, na siya, goods na. Na pipirit ko na, nagagaganon ko na. So, wala naman, parang normal nose ko lang. Anyway, ingat mga kababayan. I-like ninyo Sir Jose 3995. Ingat, Eric De La Cruz. Ingat. From Bicol. Yan.